yan, si Matthew. Sige po, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa kabila po ng maulan na panahon ay patuloy tayong dinadala ng Panginoong Diyos dito sa lugar po na ito upang tayo po ay magpuri sa ating Panginoong Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Bago tayo mag-start sa atin pong Bible study, Sunday School, ay umawit po muna tayo ng isang awitin. To God be the glory. Awitin po natin, Brother Henry. To God be the glory. Yan. Sa letter T. Nandiyan ba? Yan. Sige, tayo pong lahat ay tumayo at umawit po tayo ng To God be the glory. Ayan. God be the glory, great things He has done. Panginoon, tunay nga po na sa inyo lamang ang lahat ng papuri at kadakilaan maging sa araw po na ito. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat kayo ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin at tulungan niyo po kami po aming Panginoon na sa amin pong pagpupuri ay tunay nga ng aming mga puso at mga atensyon ay nasa amin po Panginoong Diyos lamang. At sa pag-aaral po namin ng salita patungkol sa puting gawa, nawa o Diyos ay tulungan nyo rin po ang mga tagapakinig at maging ang inyong lingkod na magpapahayag nito, magbabahagi po nito na
Naway maunawaan po namin ito at ito po ay humantong sa application ng inyo pong salita sa amin pong mga buhay at bilang patotoo sa lahat ng mga tao na nandito sa mundong ibabaw. Salamat po aming Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo at tayo po ngayon ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral sa atin pong London Baptist Confession of Faith at ito po ay matatagpuan sa Kabanata 16 pangungusap na dalawa, okay? Chapter 16, paragraph 2 of our 1689 Baptist Confession of Faith. Bilang konting review na pag-aralan po nung nakarang linggo na chapter 16 po. Good morning po, Deacon Lorenzo. Okay, so nabanggit ni Deacon Jeff na may mga mabubuting bagay talaga na kinalulugdan, yung mabubuting gawa na kinalulugdan ang ating Panginoong Diyos. Pero yung mabubuting bagay na ginagawa ng mga unbelievers upang kanilang ma-gain or ma-earn yung kaligtasan, yun po ay kaiba, no? Sa mabubuting gawa na ginagawa ng mga na kay Kristo na. So, marami kasi ang baga hindi na napag-distinguish or napag-iiba nung iba yung good works na ginagawa ng mga unbelievers at yung good works na ginagawa ng mga naligtas na. So, they are doing that because they have already, kumbaga, nakita na nila or naranasan na nila yung pagliligtas ng ating Panginoong Diyos, and as a result, sila po ay gumagawa ng mabubuting bagay. Although may mga pagkakataon na hindi pa tayo perfecto, hindi natin yun nagagawa perfectly, pero ang Panginoong Diyos ay nalulugod pa rin sa bagay na ginagawa ng isang naligtas na. So bilang pagpapatuloy, ay dito po tayo sa paragraph 2 of our confession. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito, ang mga tunay na mabubuting gawa na ginanap sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay ang mga bunga at katibayan ng isang tunay at buhay na pananampalataya. Sa pamamagitan nito, inihahayag ng mga mananampalataya ang kanilang pasasalamat, pinalalakas ang katiyakan ng kaligtasan, pinatitibay ang mga kapatiran, pinabubuti ang kanilang patotoo, at pinatatahimik ang mga laban sa salita ng Diyos. Sa makatuwid, niluluwalhati nila ang Diyos na gumawa sa kanila na maging bagong nilalang kay Kristo. Dahil dito, sila ay namumunga ng mabubuting gawa sa ikababanal tungo sa buhay na walang hanggan. Ang sabi dito sa English, these good works done in obedience to God's commandments are the fruits and evidences of a true and lively faith, and by them believers manifest their thankfulness, strengthen their assurance, edify their brethren, adorn the profession of the gospel, stop the mouths of the adversaries, and glorify God, whose workmanship they are, created in Christ Jesus thereunto, that having their fruit unto holiness, they may have the end, eternal life. So, yun po. So, mayroon pong tatlong pag-uusapan po tayo, at yung heading po ay yung kahalagahan ng mabubuting gawa or the importance of good works. So, dito sa atin pong binasa sa paragraph 2, ay makikita po natin dyan yung importance ng good works. Una, yung because of their testimony. So, ito ay hango sa libro ni Sam Waldron. Okay? So, yung pangalawa, because of their results. At pangatlo, because of the rule or yung kanilang gampanin, no? Sabi dito sa ating unang punto, ang mga tunay na mabuting gawa na ginanap sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay ang mga bunga at katibayan ng isang tunay at buhay na pananampalataya. So ito yung nagpapatunay, ito yung nag-testify
na yung kanyang pananampalataya ay tunay at buhay. So paano natin malalaman na ang profession ng isang mananampalataya ay tunay at totoo? So sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kasi ang isang hindi pa niligtas ng Panginoong Diyos, kung titignan ng kanyang mga gawa, eh, kumbaga hindi mabubuti, no? Madalas ay madidinig natin sa kanilang mga bunganga yung pagmumura, 'di ba? So pagka nagkamali yung isang kasamaan, sa experience natin sa trabaho, hindi naman ako yung pinagsabihan, pero narinig ko mismo dun sa isang empleyado, eh, napakon siya, yung GAGO, yung may narinig siya, 'di ba? So, do'n pa lang makikita mo na kaiba yung lifestyle ng isang mananampalataya at sa hindi mananampalataya. So, they are very quick na magsabi ng mga bagay na hindi po edifying, hindi nakalulugod. So, nung sinabihan natin na hindi yun maganda, eh, sabi niya, "Sir, wag mong sasabihin, ah." So, kasi takot sila dun sa principal dahil yung principal talagang i-share din ng God's word every morning sa mga empleyado. Okay. So, yun, hopefully ay talagang magbago din siya. Kasi nai-share yung God's word every morning before mag-start talaga ng trabaho. So, yung mabubuting gawa, okay, so kasama na diyan yung action, yung pagsasalita. So, ay makikita po natin. So, yung mabubuting gawa, yun po yung bunga at katibayan ng isang buhay na pananampalataya. So, kailangan po ang good works para talagang mag-testify or magbigay ng testimony ng isang tao na mayroong pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo ay tunay nga na kay Kristo. Basahin nga natin yung nandito sa Galatians chapter 5 verse 6. Galatians 5:6. Tingnan natin kung ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon diyan sa part na yan. Sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o di pagtututo, ganun yung bunga ko. Sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Okay, so gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kailangan makita yung gawa na may pag-ibig at kasama po yan. Sa pangtalata, 1 Timothy chapter 1 verse 5. 1 Timothy chapter 1 verse 5. Subalit ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pa kunwari. Okay, so mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pa kunwari. So makikita natin yung good works din dito, no? Sapagkat sa pananampalataya, makikita po natin kung ang isang tao ay nagkukunwari o hindi sa pamamagitan din ng kanyang mga gawa. So may mga pagkakataon na makikita po natin yan, no? We have the discernment, malalaman po natin na yung sinasabi at ginagawa, kung hindi nagja-jive yan, there is kumbaga pakunwari, kumbaga hypocritical, no? Hypocrites. So may mga nagsasabi na mahal nila ang Panginoon pero iba naman ang ginagawa. Yun ay kumbaga pagiging hipokrito. Okay, so ang mabubuting gawa, yan po ang nagpapatunay ng isang matibay or tunay at buhay na pananampalataya. So napakahalaga ng good works na makita po ito ng mga
unbelievers sa mga believers, sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Tignan natin yung pangalawang punto. Ano ba ang idinudulot ng mabubuting gawa? So ano ang dinudulot nito sa mga mananampalataya and even sa mga unbelievers? Kasi mayroon at mayroon itong bunga sa mga hindi din mananampalataya. At dito tayo medyo magkakaroon ng mahaba-haba, no? Tignan natin yung unang resulta ng mabubuting gawa. Sa pamamagitan nito, inihahayag ng mga mananampalataya ang kanilang pasasalamat. So, paano daw natin makikita yung pagpapasalamat o yung pagiging grateful, pagiging thankful ng isang mananampalataya? Di sa pamamagitan din ng mga gawa, di ba? So, sasabihin mo, Ma, mahal na mahal kita. So, paano mo may papakita na mahal mo yung yung asawa, 'di ba? Sa pamamagitan ng gawa. So, ganun din sa ating Panginoong Hesukristo. So, paano natin maipapakita na tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos? Yun din po ay sa pamamagitan ng atin pong mga gawa. Tignan natin sa awit. Balikan natin. Awit 116, 12 hanggang sa 14. Awit 116, 12 hanggang sa 14. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. O Panginoon, ako iyong lingkod, anak ng iyong lingkod na babae, iyong kinalag ang aking mga gapos. Okay. So, paano tayo dito? Talagang sinabi nung salmista sa verse 16, O Panginoon, ako iyong lingkod, anak ng iyong lingkod na babae, iyong kinalag ang aking mga gapos. So, paano natin susuklian yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa atin? Sa pamagitan po ng ating paglilingkod. So, kasama po diyang paglilingkod yung mga mabubuting gawa po natin. So, yung good works ng mga mananampalataya, ulitin ko, ay iba sa good works ng mga hindi mananampalataya. Kasi yung iba, talagang gumagawa sila ng mabuti to earn their salvation. But us, mga believers, we are doing good works bilang tanda ng salamat natin sa atin pong Panginoong Diyos. So, nagbubunga po ito ng pasasalamat. Pangalawang resulta, pinalakas ang tiyakan ng kaligtasan or the assurance of salvation. Ang sabi po dito ni Sam Waldron, this strengthen assurance. Good works do not strengthen assurance because they build up our merit before God. Rather, they strengthen assurance by making our faith more visible to others, by displaying God's grace in us, by proving that Christ lives in us. Many Christians struggle with assurance because they allow their faith to be weak and inactive. Often, the way to deal with lack of assurance is not by more self-examination, but by exercising faith. Christ has soul in His hand. And in gratitude, put your faith to work. So, di ba, minsan, hindi pala minsan, kundi madalas, ay may mga Kristiyano na nanghihina, di ba? Dahil, siyempre, aminin natin, may mga natitirang mga kasalanan sa atin, at pagka napabayaan natin yung ating spiritual life, ano ang nangyayari sa atin? So, magtatanong tayo sa ating mga sarili, tunay ba na mananampalataya ako ng Panginoon? So, bakit lagi akong nagkukulang? Di ba?
Bakit hindi ako nagbababad sa kanyang salita? Bakit hindi ko sinishare ang salita ng Panginoon, 'di ba? Bakit pagkalinggo lagi kong nararamdaman yung ganitong pakiramdam na parang ang sarap-sarap matulog, lalo na ngayong umuulan. So so ano ang kailangang gawin, 'no? Kailangang yung ating pananampalataya ay ating palakasin. So lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos at sa pamamagitan ng paglapit natin sa ating Panginoong Diyos, lalakas yung ating pananampalataya at sa pamamagitan ng mga 'di ba, pagka lumakas tayo, yung mga bagay na pinapagawa ng ating Panginoon, nagagawa natin, 'no? At yun ay makakapagbigay sa atin ng assurance that we really are indeed Christ's sons, 'no? Sons and daughters of the Lord. So, ito po ay nagbibigay ng katiyakan ng kaligtasan. So, yung mabubuting gawa din natin. So, ito yung testify, tunay nga na ako ay niligtas or kasama sa mga anak ng ating Panginoong Diyos. Kasi you are very active sa paggawa ng mabubuting gawa. Kaya dapat ay maging aktibo din tayo sa mga fellowship, ganyan. Kasi napapalakas yung ating pananampalataya. So sa mga kwentuhan, sa mga sharing, 'di ba? So minsan nalalaman mo yung pinagdadaanan ng yung kapatid at dahil dito nagbibigay ka ng mga kumbaga encouragement at yung sarili mo din na-encourage din. Kasi na nare-remind ka dun sa mga salita ng ating Panginoon, 'di ba? So lumalabas yung mga salita ng Panginoon sa iyong bibig at ikaw din mismo ay napapalakas, na-assure na ikaw ay anak ng Panginoon. Pinatitibay ang mga kapatiran. So, kumbaga pinatitibay, mayroon pong edification. So, nakapulog na po diyan yung sinasabi kong fellowship. So, basahin po natin yung isang bahagi dito. 2 Corinthians chapter 9 verse 2. So, yun yung pangatlo, no? Pinatitibay ang mga kapatiran. 2 Corinthians chapter 9 verse 2. Sapagkat nalalaman ko ang inyong pananabik na aking ipinagmamalaki tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia na ang Akaya ay nakapaghanda na noong nakaraang taon pa at ang inyong sigasig ay nakapukaw sa karamihan sa kanila. So yung ginawa ng Akaya, no? So na ang Akaya ay handa na nung nakaraang taon pa. So nakita dito yung kasigasigan ng mga taga-Akaya, no? Minsan na nakikita natin yung sarili natin, di ba? Parang at yung isang kapatiran, kita mo yung kanyang buhay, napaka-active, di ba? Napaka-sigasig niya sa paglilingkod. At ano ang nangyayari sa atin minsan, di ba? Ganitong kapatid, napaka-mainit niya sa paglilingkod. Anong nangyayari sa atin? Nahihila rin tayo. Nangyari na ba yan sa inyo? Parang, ang layo-layo ng bahay nun Tapos siya pang pinakamaaga sa iglesia. Diba? So, yun, mag-iinit ka rin, di ba? So, dapat ganun din yung aking gagawin. Di ba? So, ayan, napapatibay yung mga mananampalataya. Napakasipag doon sa paghayo, di ba? Sa open air preaching, pasalamat tayo sa Panginoon, yung tax distribution. So, napakainit nila. So, tama nga ako para makapag-share din ako ng God's Word. So, yan, napapatibay ang mga kapatiran. So, yan po ay bunga ng mabubuting gawa. No? So, napapatibay tayo, lumalago tayo sa ating pananampalataya. And then, pinabubuti ang kanilang patotoo. Okay, so, pinapabuti yung patotoo. Matthew chapter 5 verse 16. So, yun yung
pang-apat na resulta ng mabubuting gawa. Matthew chapter 5 verse 16. Tayo natin. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. So, yan. Pinabubuti ang kanilang patutuo. So, paano makikita ng mga tao yung ating liwanag, yung ating alat sa mundong ito? Ito ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So, nagliliwanag, no? Nagliliwanag yung ating testimony dahil sa good works, no? Dahil sa mabubuting gawa na ipinapamalas natin sa ating mga kapwa-tao dito sa mundong ibabaw. At ano pa yung panglima na resulta ng mabubuting gawa? Pinatatahimik ang mga laban sa salita ng Diyos. So, pinatatahimik, no? Wag sana yung mangyari na instead na tumahimik sila ay talagang mag-rant sila, di ba? Yung dumaldal ng dumaldal. Uy, Kristiyano ba yan? Kristiyano ba yan? Yung aso niya, pinapatay niya lang sa panguran namin. Diba? May mga ganyan. So, Kristiyano yan, dadamputin niya yung pupo ng kanyang aso, no? Yan. Tapos, Kristiyano ba yan? Ba't yung basura niya nagkalat lang sa harapan? Diba? So, dapat kahit sa mga simpleng mga ganon, ay talagang evident, no? Yung atin pong buhay Kristiyano sa pamagitan ng pagiging natin, no? Tingnan natin dito. Balikan natin yung sa edification pala. So, sabi dito ni Samuel Dron, de-edify the brethren. Your zeal and good works or lack of them have a direct effect on the brethren. De-edify your pastors as well. Okay, so napapalakas din maging yung pastor, no? Kasi kung yung mga members talagang makikitaan ng mabubuting gawa, ay talagang yung pastor ay napapatibay rin. So, at nag-glorify yung ating Panginoong Diyos. Sapagkat sa pagli-labor niya ay makikitaan talaga ng kumbaga pagbabago at mabubuting gawa ang mga Kristiyano. They adorn the gospel. To adorn something is to dress it up and make it appear attractive or desirable. And then, sunod tayo, yung pinatatahimik. They silence the adversaries. They glorify God. As the confession explains, this takes place because they are God's workmanship and creation. So, basahin nga natin sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10. So, pinatatahimik daw nila yung mga lumalaban sa salita ng Panginoon. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So tayo po ay iniligtas ng Panginoon para tayo po ay gumawa ng mabubuting mga bagay. Okay? So, kaya yung isang nagsasabi na Kristiyano siya tapos hindi naman siya makikitaan ng mga mabubuting gawa, yun po ay contradiction sa kanya pong profession. Sapagkat ang isang tunay na iniligtas ng Panginoong Diyos ay makikita po talaga yung bunga ng mabubuting gawa. So, we are saved to do God's or to do good works na talagang nakakalugod po sa harapan ng ating Panginoon. Sabi pa dito, tanong ito para sa bawat isa sa atin. Does the way you live exhibit a heart tender to God and the gospel? Are you careful that the way you live does not defame God and the gospel and give occasions for the enemies of God and truth to blaspheme?
So, may mga minsan 'no, may mga panahon na hindi tayo kumbaga hindi natin gwardyado yung ating sarili at minsan, nakakapagsabi tayo o may mga nabibitawan tayo ng mga salita na masakit sa ating kapwa, gano'n, sa ating mga mahal sa buhay. So, yun po ay maaaring, magbigay ng, occasion para sa ibang mga tao, sa mga kalaban ng Panginoon upang, mapahiya, 'no, hiyain ang ating, Panginoong Diyos. Kasi nasabi mo 'yan, 'di ba? Kristiyano ka pa naman. So 'yan. So, kaya dapat ay mag-ingat po tayo sa atin pong mga sinasabi, sa atin pong mga action. So, kasi lalo na sa mga Kristiyano, lahat ng mga unbelievers, yung kanilang mga mata ay nasa atin. So, lagi pong nakamatiyag sila. So, they are just waiting for us na makagawa ng mali upang, sabihin, "Oh, gawa mo 'to, ah." 'Di. So, yun, mag-ingat po tayo. Or is your sloppy, lazy, sinful, and undisciplined life a burden to others and offensive to the unconverted? Okay, so lazy, sinful, and undisciplined life, a burden to others. So, wag tayong gumaya doon sa isang, kumbaga merong nabanggit dito sa Thessalonians na hinihintay niya yung pagdating ng ating Panginoong Diyos, hindi na siya nagtatrabaho. So, anong ginawa niya, nagpunta na lang siya sa mga ibang mga mananampalataya at doon siya nagstay, 'di ba? Pagka kakain din siya. So, kasi hinihintay niya yung pagdating ng Panginoon, eh. So, anong nangyari sa kanya, medyo naging, pabigat na siya sa ibang mga mananampalataya instead na gumawa siya. Sabi nga ni Martin Luther, hindi ko siya mako-quote as, yung talagang eksakto, pero sabi niya, "Magtatanim pa rin ako ng mangga." Kumbaga, kahit ang Panginoon ay, dadating na. Kumbaga, as we wait for the coming of our Lord Jesus Christ ay maging, aktibo pa rin tayo, magsipag tayo, na gawin yung mga bagay na kailangang gawin, 'no? Tulad ng sinabi ni Martin Luther, habang hinihintay ko ang Panginoon, tatanim ako ng mangga. So, may nabasa akong gano'n. So, magtatanim daw siya ng mangga. Kasi yung iba naman kasi, "Uy, padating na si Jesus Christ, hindi na kayong gumawa." 'Di ba, yung iba may mga nagbenta ng mga kayamanan nila dahil, may nagsabi sa kanila na parating na si Jesus Christ, pero hindi na dumating in their, kumbaga prescribe or sinabi na, date. Pero dito ay 'wag tayong, tumulad sa iba 'no. So, we need to be, active at yung mga dapat po nating gawin ay atin pong gawin. If you can think of times when by your sin you have been a poor testimony and not the pain, there is something terribly wrong. The Christianity of someone who is not tender in the matter of adorning the gospel must be questioned, 'no. So, may mga pagkakataon daw na yung testimony mo ay, parang, hindi nakakalugod, pero wala kang nararamdaman, kumbaga indifferent ka. Kumbaga, "Oh, okey lang 'yan." Parang gano'n. So, yung profession po ng tao na 'yan ay maaaring, questionin 'no, tunay nga ba siya na mananampalataya or hindi. Kasi ang isang tunay na Kristiyano ay talagang, concern po niya na siya po ay aktibo sa paggawa ng mabubuting bagay. Not to earn his salvation, but as a proof of his salvation. Okay po? So, sa mga nakakapanood po, iba po yung, good works ng mga unbelievers kaysa sa good works ng mga mananampalataya. So, nawa ay maging malinaw po sa bawat isa sa atin yon. So, yun po yung, 5 'no, na mga dinudulot ng mabubuting gawa. So, ang isang mananampalataya ay makikitaan ng pasasalamat,
Yung good works, pinalalakas po nito ang katiyakan ng kaligtasan. Pangatlo, pinatitibay ang mga kapatiran. Pang-apat, pinabubuti ang kanilang patutuo. At panglima, pinatatahimik ang mga laban sa salita ng Diyos. So, sana sa ating action ay makita po nila. No? Kumbaga, tumahimik na sila pagka tayo po ay kumilos, tayo po ay nagsalita. At dito sa panghuli, because of their rule, no? They are the appointed way to eternal life. They are the way, but they are not the gate. Sabi dito ni Sam Waldron, the Christian life does not begin in good works. The gospel is not start doing good things. The Christian life begins in repentance and faith. Tignan natin, ang sabi dito, they are the appointed way to eternal life. Basahin natin dito sa Matthew chapter 7, 13 hanggang sa 14. Matthew chapter 7, 13 hanggang sa 14. Ang sabi po dito ng ating Panginoong Hesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Sa 21 and 23, sa same chapter, basahin ko po. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagtupisiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayon ay pinahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, ang sabi dito ni Sam Waldron, they are the appointed way to eternal life. At sinabi dito sa verse 23, at kung magkagayon ay ipinahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So nakita po natin dito, yung mga nagsabi sa kanya ng mga tao na nagprofesiya kami sa iyong pangalan. No? So ibig sabihin, mayroon silang pananampalataya. No? Mayroon silang pananampalataya kasi they claim to have faith. Pero dito sa 23, makikita yung kanilang action, no? Ano ang kanilang ginagawa? Gumagawa ng kasamaan. So maaaring isang tao ay may pananampalataya nga, pero yung kanya na mga ginagawa, gumagawa ng kasamaan, ay wala pa rin. 'Di ba? Hindi pa rin siya ligtas. Kasi ang tunay na may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay makikitaan ng mabubuting gawa. Okay, maaaring yun ang gustong sabihin dito ni Sam Waldron, no? They are the appointed way to eternal life, but they are not the gate. So, kailangan upang makapasok bilang patunay ng isang tao ay niligtas ng Panginoon, ay makitaan talaga ng mabubuting gawa. Kasi yung faith without good works, sabi yan ni James, ay patay, di ba? Tingnan natin sa James. Santiago. James chapter 2 verse 17. Kaya't ang pananampalataya na nag-isa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Okay, so kung walang mga gawa. So ano yung mga gawa na ito? Mabubuting gawa. Kasi yun doon sa binasa natin sa chapter 7 verse 23. May gawa nga sila, pero anong gawa naman? Masasama. So good works. So iba ang good works sa
bad works. So, good works ang kailangang makita sa buhay ng mga ah, Kristiyano. So, sa mga manonood po natin, kaibigan, kung ikaw ay nanana nananatiling matigas ang iyong puso at patuloy na nag-iisip ka na sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Hinding-hindi po 'yan mangyayari, kaibigan. So, ang payo namin sa inyo, ang amin pong panawagan, kayo po ay manampalataya kay Kristo bilang inyong Diyos at tagapagligtas. Si Jesucristo, siya ay Diyos, ngunit siya po ay nagkatawang tao upang mairepresenta niya ang mga tao, sapuin ang kanilang mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. At ang sino mga manampalataya sa Kanya bilang Kanyang Diyos at tagapagligtas ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sino mang manampalataya sa Kanya ay bibigyan niya ng kakayahan na gumawa ng mabubuting bagay bilang katibayan na siya ay tunay na ligtas na. So, nawa ay gawin niyo ito pagmadali kayo sapagkat maaaring bukas ay huli na. Sige po, mayroon po kayong mga katanungan or may dadagdag, Deacon Lorenzo? May mga katanungan po kayo? Si Ate Mary mukhang nag-iisip eh. Ayan. So, kaya kami, nung namatay si Timmy, sabi ko, wag nang mag-alaga ng aso. Anyway, hindi naman lumalabas yun. Sige po, kung wala na, ay manalangin po tayo. Sige, let us pray. O aming Panginoon, kagaya ng amin pong napag-aralan, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na bilang mga tunay na mananampalataya, ay tulungan niyo po kami na gumawa ng mga mabubuting bagay bilang bunga ng inyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. At nawa o Diyos ay maakay po namin
ang mga tao po na ito dahil sa amin pong, testimony. Salamat po aming Panginoong Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Break po tayo and then after 5 minutes, proceed po tayo para sa atin pong, pangalawang bahagi.